Let us open with a word of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. Father, we thank you for this time of worship. Father, we ask that you will forgive us, Father, of our sins. Father, we ask that you will prepare our hearts and our minds, Father, to receive your word. Father, I pray for each and every person that is here. Father, I pray that you will teach us, Father, that you will instruct us, that you will convict our hearts, Father, that you will draw us closer to yourself. Father, we thank you for this church. We thank you, Father, for this ministry. Father, we ask that all that we say and do here may bring you honor and glory and praise. In Jesus' name, Amen. amen. The book, the Apostles' Creed. Let us all together. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried, and ascended in hell. The third day rose again from the dead. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creature here below. Praise Him, all heavenly hosts.
Today's scripture reading is coming from Genesis chapter 4, verses 8 through 10, that read, Cain told Abel his brother, and it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? He said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. This is the reading of God's word. You may be seated, and may I call Brother Going to come and give today's message. Good afternoon, VM. Good afternoon. Today we're continuing our study of the book of Genesis. So we're now on chapter 4 and we will focus on verses 8 to 10. Verses 8 to 10. And we will continue the story of Cain and Abel. Okay? Continue the continuation ng last kong sermon na story ng Cain and Abel. And I'm entitling today's message, Sins runs deep, but grace runs deeper. But before we begin, let's first ask the guidance of God. Let's go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, God, thank you for this time that we can study again your word. May you open our hearts to your word. Help us to understand how deeply sin has affected us, but also how deeply your love to us, to Jesus Christ. Holy Spirit, please be in our midst as we study your word, O God. Remove all distractions that we will encounter as we study your word. Thank you again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, kung ating pong ma-obserbahan, almost all of children look like their parents, right? I'm talking about their physical appearance. Kadalasan yung mga bata kamukha ng kanilang mga parents, di ba? Some children look more like their father, right? And some children look more like their mother, right? And some are a mix of both of them. Or some are combination of the features of the father and features of their father. So, yung iba halo. So, this happened because children get their looks from their parents through what we call genes. Ito po yung genes na tinatawag. Genes. Ito po, genes. So, genes are like a tiny pieces that is being transformed, or information being transformed to our children, from parents to their children. Parents pass on this to their children. Ito po yung tinatawag na genes. Pero hindi lang po basta sa physical na appearance, but it's also not just their about looks. Parents also pass their attitude, mga ugali nila, kanilang character, minsan pati yung kanilang mga mannerism. Yun, minsan po na naipapasa yun sa mga anak, dito ba? Sometimes parents don't even realize that their children are copying them. Ba? Children learn by watching how their parents talk, how their parents move, how their parents deal with other people, with other person, and they also watch everything, how they live their daily life. So, laging nakafocus yung mga anak sa kanila pong mga magulang. Every day, children are observing their parents. Kahit minsan hindi natin ito napapansin, na yung mga anak po natin ay slowly starting to imitate us. Ginagaya po tayo ng ating mga anak. So, whether those are bad things or good things, yan po ay nagagaya ng ating mga anak. So, kaya po minsan, it is important na always try to be a good example para po sa ating mga anak. We should be a good role model for our children. Ba? Tayo pong mga magulang, di ba po, kadalasan kapag meron tayong nakikita na positive traits ng mga anak natin, kunyari matalino yung anak natin, ano yung sasabihin natin?
Aba, anak ko yan, sa akin nagmana yan. Sa akin nagmana ng katalinuhan yan. Pero for example naman, umuwi one time yung ating mga anak na may black eyes sa mukha, sa mata, anong sasabihin natin? Bay, manang-mana ka talaga sa ama mo. Manang-mana ka sa tatay mo, di ba? Basta gulero. Di ba? Kapag good traits, inaangkin natin sa atin nagmana. Pero pag negative traits, dun sa asawa natin, kadalasan natin, itinuturo. Di po ba? So, well, this is happen in real life. This is how it happens in real life. Children learn from what their parents, not from what their parents do. Hindi lang po kung ano yung ginagawa ng mga parents sila natututo, kundi ano po yung sinasabi ng kanilang mga magulang. Sa kanilang sinasabi at ginagawa ng magulang, doon po natututo yung mga bata. And this is exactly what we will see in Genesis chapter 4 sa pag-aaralan natin ngayon. Remember when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, di po ba? From that moment, a broken nature was being passed down. Meron pong naipasang si Adam. And after Adam and Eve sinned in the garden, they passed their sinful nature. Pinasa po nila yung kanilang sinful nature sa kanila pong anak. And we will see the evidence of that sa kanila pong unang anak na si Cain. First son, si Cain, makikita natin yung ebidensya na naipasa talaga ang kasalanan sa kanila pong mga anak. So let's now look to our passage, Genesis chapter 4, verses 8 to 10. Babasahin ko po ulit para sa inyo. Sabi dito, Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" And the Lord said, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground." So, we already know the story before this, right? Yung napag-aralan natin na last time na preaching ko, tinignan natin yung verses 1 to 7. So, yung nangyari doon na Eve gave birth to her first son, na si Cain nga po. Then yung second son niya, si Abel. So, dalawa, nanganak siya ng dalawa. Hindi magkasunod, magkaiwalay sila. So, nung sila po ay lumaki, Cain became a farmer. Natanda ba natin, naging farmer si Cain, and then si Abel naging shepherd, di ba? So one day, it's time na mag-worship sila sa Diyos. They present their offering sa Diyos. So Cain, being a farmer, nag-offer siya nga nung kanya pong crops, nung kanya mga crops, vegetables, fruits, and grains. While naman po si Abel, being a shepherd, nag-offer siya ng kanyang firstborn ng kanyang flock, ng kanyang pong mga alagang hayop. So, ang nangyari, God accepted Abel's offering. Di po ba? In-accept ng Diyos yung offering ni Abel, but God rejected the offering of Cain. So, of course, nakita natin yung naging reaction dito ni Cain. Nagalit siya. Diba? Cain got very angry. Cain got very mad, not just to his brother, but also to God. Nagalit siya, hindi lang sa kanyang kapatid, kundi pati sa Diyos. And now here, continuation natin, nandito na tayo sa verse 8. So we see here that Cain spoke to his brother. Sabi dito, after nung pangyayari na yun, Cain spoke to his brother daw. And niyaya niya sa field. Kung na-imagine natin yung kwento nito, pagkatapos ng pangyayari yun, niyaya niya si Abel sa bukid, diba? Sabi niya siguro, "Tol, tara, punta muna tayo din sa bukid, papahangin lang ako." Bad trip eh, hindi tinanggap yung offering ko. Buti pa yung sa'yo offering mo, tinanggap, di ba? Sana all. So, niyaya niya tong si Abel na maglakad-lakad. And then, yun nga, nakita natin dito na while they were in the field, sabi, Cain attacked Abel and killed him. So, pinatay. Pinatay ni Cain si Abel dito. And when God asked Cain, sabi ng Diyos, tinanong niya si Cain kung anong nangyari. "Where is your brother Abel?" Cain answered, "I do not know. I do not know. Am I my brother's keeper?" Sagot niya. So, ibig sabihin dito, nung kinumpronta ng Diyos itong si Cain, he did not admit his sin. Hindi na po inamin yung kanyang kasalanan, but instead, he made another sin. He made another mistake by telling a lie, right? Imbis na i-admit niya yung kasalanan niya, dinagdagan niya pa yung kasalanan niya. Instead of saying sorry, he lied to God. He shows that
he refused to repent. So ito nagpapakita dito na he refused to repent, na ayaw niyang aminin yung kasalanan niya at ayaw niyang humingi ng patawad. So when I was studying this passage nga po, one question pops up in my mind na how does Cain learn to kill a man? Isipin natin paano ba natuto tong si Cain na pumatay. Diba? Kasi nung time yun, syempre wala pa naman naipatay na tao. Mga hayop meron, diba? Nakita, meron mga hayop na napatay dahil nga yun, ginagawang offering. But yung tao, wala pa. First time, diba? So paano naisip dito ni Cain na patayin si Abel? Na paano pumasok sa isip nito ni Cain na pwedeng pumatay ng tao, diba? Kasi diba kung galit lang siya kunyari, pwede naman na mag-umpisa siya sa pagsasalita muna, ba? Pagsalitaan niya ng hindi magagandang bagay ang kapatid niya, sigawan niya, pagalitan niya, yung labas niya yung sama ng loob niya sa pamamagitan ng pagsasalita, di ba? Nakita natin sa mga Koreans, paggalit, puro salita muna, sisigawan, nagmumurahan, di ba? So, pwedeng sa ganon. Or for example, pwede naman physical, pero onti lang, magasaktan niya, suntukin niya lang ng konti, tadyakan ng konti, di ba? Pwedeng kurutin niya lang ng konti, pero itong humantong sa pagpatay kaagad sa napakaagang panahon na yun, di ba? Kung isipin natin, shocking siya. Nakakabigla siya nung panahon na yun. Pero ngayon, of course, hindi nakakagulat na yun pumatay ang isang tao, di ba? Pero nung time yun, nakakagulat ng pagpatay. And also, think about this. Bakit po yung may mga tao, even mga bata, where there are people even into their younger age, toddlers, 1 year old, 2 years old, na they know how to lie already. Alam na nila paano magsinungaling, alam na nila kung paano manakit ng ibang tao, di ba? So, isipin natin, paano yun? Sa mga ganong edad pa naman, di ba, wala pa silang masyadong isip nun, di ba? Pero obserba nyo, 2 bata na naglalaro, pag sinaktan siya ng kanyang kalaro, ano magiging response niya? Sasaktan din yung kalaro niya, di ba? So, dahil nga bata pa sila, alam natin na wala naman nagturo sa kanila na manakit, di ba? And wala rin nagturo sa kanila na kapag sinaktan ka, saktan mo rin, di ba? Wala namang matinong magulang na magtuturo sa kanilang mga anak ng ganon. Pati pagsisinungaling, di ba? 1 year old, 2 years old, nakikita na natin kung paano magsinungaling ang mga ganitong bata, hindi po ba? So of course, walang matinong magulang na magtuturo sa kanilang mga anak ng ganon. So, paano nangyari yan? Diba? So I think mag-agree kayo sa akin kung sasabihin ko na it comes naturally from them. It comes naturally from them. Ito yung nature. Ito yung nature ng bawat bata, di ba? Makikita natin yan dito sa story ni Cain din. And sin is not, makikita natin dito na sin is not just something that we do. Sin is something that inside of us. Hindi po ba? Something we're born with. Ito na po yung sin. Nasa atin na po ito ng pinanganak. So, paano ko ito nasabi? Ayan, papatunayan ni Cain ito sa atin. Cain will prove that. Itong story ni Cain, papatunay sa atin. Today, in the story of Cain and Abel, we will see how sin did not start from Cain, but started from their parents, started from Adam and Eve. Hindi po kay Cain nagsimula yung kasalanan, kundi sa kanya pong magulang. Kaya hindi po ang ating mga kasalanan. Hindi po ito nagsimula sa atin. Malalaman natin kung saan. So first, let's look at what is the root of Cain's sin. Ano ba yung ugat ng kasalanan na yun ni Cain? Okay? So Cain, murder of Abel did not come from out of nowhere. Hindi lang ito basta kung saan nanggaling. His anger came from something. Of course, meron pinanggalingan yung galit niya na yun. Something that began with his parents. Something began sa kanya pong mga magulang, si Adam and Eve nga po. So ano yun? Tignan po natin. So if you have your Bibles, turn with me with Romans chapter 5. Romans chapter 5 verses 12. So gusto kong makita ninyo ito para maunawaan po natin. So Romans 5 verses 12. Sabi dito, just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all men. Because all sin. So one man and all men. Meron dito binanggit na one man and all men. So sino po yung one man na yon? So yung one man na binabanggit dito is si Adam.
Si Adam po yung binabanggit na one man dito. Sabi dito, nung nagkasala daw po si Adam, pumasok na ang kasalanan sa buong mundo, sa mundo. Pumasok ang kasalanan sa mundo at lahat na po ng tao na ipinanganak, lahat ng tao, yun yung binabanggit na all men. Lahat ng tao na ipinanganak, so ibig sabihin kung meron kang puso, ikaw ay pinanganak, ikaw ay tao, so ibig sabihin napasahan ka na po ng kasalanan. Lahat na po ay expected na kasalanan na yun. Okay? In theological term, ito po yung tinatawag natin na original sin. Ito po yung original sin, kasalanan ni Adam na ipasa sa lahat po ng tao. Okay? Kaya nga po kapag pinanganak na ng isang tao, ibig sabihin nun, automatic na siya. He is a sinner. Makasalanan na po yung tawag sa kanya. Well, in fact, hindi pa nga siya pinapanganak. Nasa womb pa nga lang siya, sinner na siya. Sabi, according to Psalm 51 verse 5, sabi dito ni David, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Nagdadalang tao sa kasalanan, pinagdalang tao daw sa kasalanan. So, ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang bawat tao, makasalanan na, may kasalanan. Wala pang ginagawa yan, meron ng kasalanan ka rin. Because of Adam's sin, all human beings are born sinners. Every part of us, physical part, spiritual part, our mind, our will, our heart, lahat po yun infected and affected by sin po. Total, kabuuan ng ating pagkatao. In theological term, we call that total depravity. Total depravity, lahat po, yung pagkatao natin ay na-infect na ng sin. Okay? Cain was born a sinner, that's why he hated his brother, that's why he killed his brother. So this is the proof that sin was already inside of him. It is a proof that meron na talagang kasalanan sa loob ni Cain. And this is also true for all of us. Totoo din to para sa lahat na sa ating mga tao. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinner. Okay? We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Kabaliktaran po ang ating iniisip. Hindi po tayo tinawag na sinner dahil gumawa tayo ng kasalanan. Makasalanan po tayo, kaya tayo may kakayahan gumawa ng kasalanan. So, ganun po, yun. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunyari, ang isang tao, bago siya maging isang lawyer, isang abogado, kunyari ako, paano ba ako magiging lawyer? So, syempre, kailangan ko muna mag-aral. 10 years ba, may get lawyer. So, after ko makapag-aral ng lawyer, gagraduate ako. Diba? So, gagraduate ako. Pagka-graduate ko, magte-take ako ng bar exam. So, kailangan ko mag-bar exam. So, pag nakapas ako na yung bar exam, magkakaroon ako ng parang oath-taking na manunod pa ako na ako ay officially na isa ng lawyer, di ba? Attorney Gowen, di ba? Hindi na itatawag na sa Attorney Gowen sinula. So, officially, lawyer na ako, di ba? Regardless kahit i-practice ko yung pagiging lawyer o hindi, regardless kahit na meron akong hawakang kaso in the future o kahit natawagin akong attorney walang kaso, may mapait panalo man ako o wala na kaso, automatically and technically ang tawag sa akin po is lawyer. Right? Same thing sa mga tao. Ang tao po ay sinner na. Regardless, kahit may magawa kang kasalanan o wala, ikaw ay sinner. Gumawa ka man ng 1,000 kabutihan o isang kabutihan, sinner ka pa rin. Ano po ba? For example, kayo, mag-isip po tayo, mag-isip kayo ng kakilala nyo na pinakamabait na tao na sa tingin nyo, na kapag nakita nyo, parang isang paligo na lang to si sister at si brother, pwede nang pagawa ng rebulto sa bait, parang santo. Mag-isip kayo na tipong tuwing Sunday, 3 simbahan yung sinisimbahan, tapos 3 oras mag-pray, tapos babasa. Mag-isip po kayo ng tao na, kahit po ganun kabait yung tao na yun, hindi makabasag pinggan, sinner pa rin po. Sinner pa rin ang tawag sa taong yun. Even sa Bible characters, may nababasa tayong mga Bible characters, kala natin, pagkakabanal na nila, hindi po ba? Pero lahat sila dito, kahit maraming nagawa para sa Diyos, kahit napakalapit sa Diyos, ang tawag pa rin po sa kanila is sinner. Kahit sino maisip natin na Bible character. So ano po yung gusto kong sabihin dito? Ano po yung gusto kong malaman nyo at maitanim sa inyo pong mga isip na we need to acknowledge our own sinful nature. We need to acknowledge our own sinful nature. Doon po nagsisimula ang lahat.
Doon po nagsisimula lahat ng ating pong paglalakbay. Una po, kailangan natin aminin na tayo ay makasalanan. We must not pretend that we are good people. Di po tayo mag-pretend kailangan na tayo mabubuting tao. Aminin po natin at tanggapin natin sa ating mga sarili na tayo po ay makasalanan. Hindi po pwede yung bait-baitan lang tayo. Dahil pag nagbabait-baitan lang tayo, ang pupuntahan lang natin ay langit-langitan. Diba? So, ganun lang po yun. So, sabi ng iba, uy, bada going. Hindi naman ako talaga masama. Wala naman ang pinatay na tao. Wala akong kasalanan na ganun kabigat. But, anong sabi ni Jesus sa Matthew? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, verse 21 to 22. Sabi dito, "You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murder will be subject to judgment. But I tell you," sabi ni Jesus, "but I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment." So, nagalit ka pa lang daw, di ba? Nagalit ka pa lang sa brother mo o sa sister mo, nagkasala ka na. That's murder in your heart, di ba? Nakakommit ka na ng murder sa iyong puso. So, lahat po ba sa atin dito na-experience na magalit? Of course, di ba? Lahat tayo, kanina nga lang siguro, bago kayo pumunta dito, di ba? Nagalit na kayo, di ba? Or maybe, maya-maya lang, magagalit na kayo sa akin, tagal ko mag-sermon, di ba? Tagal mag-sermon, ito na naman tayo, di ba? So, yan. Nature po ng bawat tao ang ganyan. Nakadefault na tayo na gumawa ng kasalanan. Okay? We are all sinners by nature. Tandaan po natin, we are all sinners by nature. That's why we need God's grace every day. We need God's grace every day, every second of our life. Kailangan po natin ng God's grace. Ayan po. So now let's look at the fruit of the sin. So nakita na natin kanina yung root ng sin, yung ugat na kasalanan nga ni Adam yung root, and ngayon naman po yung fruit, yung bunga. Ano ba yung naging bunga nito? Sabi sa Genesis verse 8, sabi sa verse 8, Cain rose up against his brother and killed him. Cain rose up against his brother and killed him. So Cain killed his brother. That is the fruit already. Ito na po yung bunga. Gumawa ng masama, pumatay. Okay? Kabaliktaran siya. Hindi tinawag na makasalanan si Cain dahil sa pagpatay niya. Diba? Makasalanan na siya kaya niya po nakuwang patayin yung kanyang kapatid. Okay po? So, this is the first murder in human history. Ito po yung kauna-unang murder, and it happens in the second generation. Napakabilis, di ba? Sin escalates quickly. Makita natin, sa anak pa lang, di ba? Ganun po kabilis. Ganun kabilis lumaki yung kasalanan. At hindi lang po basta napasa, lumala pa. Diba? Bigla pa siyang lumala. Kasi isipin natin, ang kasalanan ni Adam and Eve, they ate the forbidden fruit. Yung action lang naman siya, sabi ko, na pagkain lang, di ba? Kinain lang nila. So hindi naman mababaw yun, pero yung action yung sasabi ko na pagkain lang, baka mahala. Compared din sa pumatay, di ba? Compared din sa murder, compared din sa pagpatay ng tao. Diba? Napaka-laking kasalanan. Bakit? Bakit malaking kasalanan pagpatay? Dahil ang mga tao ginawa ng Diyos, di ba? Ginawa tayo ng Diyos, hindi lang basta ginawa, kundi ginawa tayo sa kanyang image, di ba? Hindi katulad ng mga hayop na hindi naman yung ginawa sa image ng Diyos, di ba? So, kaya napakahalaga ng buhay ng bawat tao. So, sino man, walang karapatan ng pumatay ng tao. Kahit ang kanyang sarili, hindi na pwedeng patayin. So, yan na po kahalaga ang buhay ng tao. So, first criminal case in human history, murder. Okay? And then suspect, first ever born in this planet Earth, right? Diba? Isipin nyo, unang-unang pinanganak na tao, criminal kagad. Diba? Ganun kabigat ang kasalanan. Ganun po kabigat. Remember this, brothers and sisters, sin never stays small. Sin never stays small. It grows unless God intervenes. Simula sa maliit, sa pagkain, kagat, and then nakita natin, pagpatay na kagad yung sumunod, di ba po? So ano po yung lesson na makukuha natin dito? Don't let sin grow in your heart. So yung po gusto kong matanim sa atin, don't let sin grow in your heart. Po natin hayaan lumaki ang mga kasalanan sa ating mga puso. Because sin always starts small. Nagsimula ito sa maliliit lamang. For example, isipin nyo a person who committed rape, diba?
Saan ba ito nagsimula? Maybe it started by just yung tao na yun, surfing the internet, nakakita ng sexy pictures, kinlik niya. And then after that, hindi na kontento, short videos naman, nakita niya, so pinanood niya ulit. And then, hindi pa rin na-contented, na-addicted na sa porn site. And then, dumating yung time na gusto niya itong gawin. And then, yun na nga, humantong siya sa pangrarape. Hantong siya sa masama. Or maybe, for example naman, person who committed murder, hindi naman niya nagsimula na gumising yung isang tao, gustong pumatay ng isang tao. Well, maybe nag-start to sa isang misunderstanding sa isang tao, sa isang tampo, sa isang galit, until humantong sa lumaki at yun na nga, nakagawa na siya ng mga bagay na hindi inaasahan nakapagpatay. So anong gusto natin sabihin dito? Na hindi lang sin grows, sin also kills. Sin grows and it kills. Maaring makapatay tayo o maaring hindi yung ating ikamatay. Okay po, sabi sa James chapter 1 verse 15. James chapter 1 verse 15. Then desire, when it has conceived, give birth to sin. And sin, when it is fully grown, bring forth death. So nakita natin, bring forth death. Hindi kamatayan mo, kamatayan ng kapwa mo. It all started in our thoughts, in our desires, di ba? Maliit lang. Sa thoughts lang natin nagsimula, pero lead to much bigger sin like murder. Diba? So, napakadelikado po, Kaya wag po natin binibaby yung ating mga kasalanan. Huwag natin inaalagaan na parang baby, dahil huwag natin hintayin na magdalaga o magbinata sa atin yung mga kasalanan na yan. Dahil pag yan po ay lumago, mas mahirap ng kontrolin. Di ba? Alam natin, yung mga anak natin, pag binata at dalaga, ang hirap ng kontrolin. Parang ganyan din po ang kasalanan sa ating buhay. Kaya dapat maliit pa lang po ay kinokontrol na natin. Diba? Kapag nakaramdam ka pa lang minsan ng inis na kapwa mo, ng konting bad trip, di ba? Pag-pray mo agad sa Diyos na mawala yung inis mo, mawala yung asar mo sa tao na yun, at nang hindi na lumaki. Minsan yung nagiging problema, pasensya ka doon, pasensya kunyari, pero totoo hindi mo pa nagpapasensya, iniipon mo, di ba? Hanggang sa isang araw, bigla ka sa sabog. So, iwasan po natin yung ganun. O kaya naman, makaisip ka pa lang ng konting envy, konting pagnanasa sa gamit ng iba, ng kapwa mo, ay pigilan mo na kagad. Ba? Meron kasi simula, bisikleta ng kalaro niya lang yung gusto. So gusto ko magkaroon ng bisikleta ng kalaro ko. Nung nagkaroon na siya ng bisikleta ng kalaro niya, ano na sumunod, gusto ko na magkaroon ng motorcycle. Gusto ko na yung scooter nitong kabarkada ko. Nung nagkaroon na siya, gusto ko na ng kotse. Itong nakita ko yung kotse, gusto ko na to. So, palala yung kanyang pagiging galit. And dumating siya sa point na ayoko na ng simpleng kotse, gusto ko na luxury car. Diba? Kaya dumating na siya sa pangungurakot. Dumating na siya sa pagnanakaw, diba? Contractor. Kahit na alam niya na makakasakit na siya ng kapwa, makakapatay, makakadulot ng pagkamatay ng ibang tao, diba? Dahil lang nagsimula sa bisikleta, papunta sa luxury car, at sa huli, payong ng pala ang gusto niya talaga. Diba? So ano po yung makikita natin dito, diba? Sa pagnanakaw. So, yun po makikita natin, yung ugat ng kasalanan, yun nga po, yung namanan natin kay Adam, at yung kanyang fruit, ay yun po ay ang bawat tao nakakagawa ng kasalanan. Yun na po yung bunga. So now, we already know the root and fruit of the sin. So alam na natin yung ugat, alam na natin yung bunga. So now, we will see the natural response of a sinful heart. Paano ba tumugon sa Diyos yung makasalanan na puso? Paano ba siya tumugon? How did he respond? Sabi dito, Genesis verse 9, 4 verse 9. Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" He said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" So dalawa yung reply ni Cain dito. Sabi niya, "I do not know." Saka yung, "Am I my brother's keeper?" So tignan natin. So when God asked Cain, "Where is your brother Abel?" So his answer is, "I do not know." Hindi ko alam. Diba? So, pero alam naman ni Cain, diba? Cain knew exactly kung nasaan si Abel. Kasi siya yung may gawa ng krimen na yan, diba? So nakita din dito na first response is to lie.
Okay? Yun yung first response sa sin pag nakagawa ng kasalanan is to lie. Diba? Cain lied to God. Nagsinungaling siya sa Diyos. So when God asked Abel, where is your brother? Hindi po ito tinanong ng Diyos sa kanya dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan talaga si Abel. Diba? Bakit siya tinanong ng Diyos? Dahil binibigyan siya ng pagkakataon na aminin yung kanyang kasalanan. Right? God is giving him a chance to admit his sin. Of course, God knew where Abel was. God is omniscient, di ba? Alam ng Diyos lahat. So, alam niya kung nasaan itong si Abel. So, this question is a grace-filled opportunity for repentance. Grace-filled opportunity. So, naalala niyo po ba nung si Adam and Eve, nung nagkasala sila? Same thing, di ba? Same thing yung tanong ng Diyos. Almost the same. Ano yung tinanong sa kanila? Where are you? Diba? Hinanap din sila ng Diyos. Where are you? Pero of course, alam din ng Diyos kung nasaan sila, diba? So napag-aralan nga natin na kaya sila hinanap ng Diyos dahil binibigyan sila ng pagkakataon na aminin nila yung kanilang mga kasalanan. Di ba? So ganon, the same. Pareho nang nangyari dito kay Cain. But sadly, Cain choose the wrong response. Parang si Adam din at si Eve, mali din yung response nila. So makita natin dito kay Cain, wrong response din, di ba? Imbis na umamin, nagsinungaling. Instead of subtracting his sin, he multiplied his sin, pa dinagdagan niya pa yung kanyang kasalanan. Imbis na nga mabawasan yung kasalanan niya, sana, lalo niya pang dinagdagan ng pagsisinungaling. Di ba? Sounds familiar again, right? We can all relate to this. Parang familiar this about this sa atin, di ba? Na-experience na po ba na meron kayong kamit na tao na for example, 10 a.m. yung usapan nyo. 10 a.m. yung kausapan nyo ng isang tao na yun. And then, 10 a.m. pa lang, nasa bahay ka pa rin. Di ba? 10 a.m. nasa bahay ka pa rin. Hindi mo pa kasi mapantay-pantay yung kilay mo. Pag ayos na yun, oops, balik ko. So, 10 a.m. Nag-text na sa'yo ngayon yung kausap mo. Sabi niya, where na you? Where na you? Sabi mo, OTW, on the way. On the way na, pero nasa bahay pa yun. On the way ka na, nasa bahay pa yun. So, after 30 minutes, nag-text siya ulit, where na you? Malapit na mi. Pero nag-aabang ka pa lang ng bus na, di ba? 30 minutes pa yung biyahe mo. Malapit na mi daw, di ba? So, yun. Yun po. Saan mo masalit, di ba? So, first response is to lie, di ba? And the second response ni Cain is the defensiveness. Defensiveness. So, sabi niya dito, am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Cain saying here, I'm not responsible for my brother. Pakailan ko dyan sa kapatid ko na yan. He is being defensive, di ba? Inaayaw niya yung responsibilidad. Hindi ko siya responsibilidad. So, Cain tone here is not just being dismissive, he is also being sarcastic and arrogant. Diba? Papakinggan mo yung sagot dito ni Cain na parang sarcastic yung sagot niya sa Diyos na nawawala kapatid ko, bakit mo sa akin hinahanap? Nasa bulsa ko, di ba? Parang ganun yung tono ng pagsasalita niya. Kailangan bang bantayan palagi ang kapatid ko? Di ba? Again, we can all relate to this, di ba? Defensiveness, we can all relate to this. Kadalasan nakikita natin to, kung sino pa yung mga tao may kasalanan, sila pa yung galit. Di ba? Agree po ba kayo? Hindi. Yung mga hindi nag-agree, mamaya subukan yung singilin yung tao may utang sa inyo. Sigurado, sila pa ang galit. Hindi po ba? Babla kayo sa FB pa na. Di ba? O tulad nung kwento ko kanina, ituloy natin yung kwento ko kanina, di ba? May usapan kayo, 1 hour kang late. Di ba? Dumating ka na sa usapan niya, 1 hour kang late. Pagdating mo, ikaw pa ang galit. Di ba? Sabihin mo, ang aga-aga mo kasi dito, alam mo ng Pilipino tayo, Philippine time nga, di ba? 1 hour late ka dapat, di ba? May kasalanan pa yung taong punctual, di ba? So, ganyan. Lagi tayong meron defense sa mga ginagawa natin kasalanan, di po ba? So nakita din natin yan, kanina natin unang-una nakita yan, kay Adam. Di ba? Kay Adam. Nung tinanong siya ng Diyos, bakit yung nagawa yan? Anong ginawa niya? Depend niya sa sarili niya, tinuro niya si Eve. Hindi ako nung si Eve naman yung tinanong, hindi ako didepend niya ng sarili niya. Itong serpent, dinisip ako nitong serpent. So ganun po ang ating pong kadalasan. Lie to lie and to defend ourselves. Ito na ngayon yung nakikita natin nakita na rin natin to, na ito na rin yung ginawa nitong ni Cain. At yan din po ang makikita natin sa bawat isa sa atin.
Yan din po ang makikita natin sa bawat isa sa atin. So, tignan niyo po yung mga katabi niyo. Sabihin niyo po sa kanila, manang-mana ka talaga sa pinagmanahan. Yeah. That's the bad news. That's the bad news, brothers and sisters. Hindi po natin namalas na talaga pong lahat tayo ay nagmana sa ating Adan. Kay Adan. Lahat po tayo nagmana kay Adan. That's the bad news. Sabi dito na we all inherited the sin of Adam. This is how sin runs deep. This is how sin runs deep. But don't worry, meron good news. Siyempre, lagi may good news, di ba? We have a good news. That good news is grace runs deeper. Grace runs deeper. Biyaya ng Diyos sa atin po ay mas malalim at mas mataas. Verse 10, sabi sa verse 10, and the Lord said, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. So this verse points out to Jesus Christ, the true and better Abel. Paano nangyari yun? If you have your Bible again, ito gusto kong makita ninyo to. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews chapter 12 verse 24. Sabi dito, Jesus, the mediator of new covenant, into the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Speaks a better word than the blood of Abel. So ano pong ibig sabihin nito? Di ba po, Abel's blood cries from the ground. It has been answered by the blood of Jesus Christ on the cross. Yung sigaw ng dugo ni Abel sa lupa, sumisigaw ng tulong, sinagot po ito ni Jesus doon sa krus. Sinagot niya ito ng kanyang dugo. Paano nangyari yan? Abel was innocent, right? Abel was innocent and yet killed. Pinatay siya, innocent, right? His blood is crying from the ground. While Jesus Christ is also innocent, right? But He was killed for sinners like you and like me. Diba po? Pinatay si Jesus, wala siyang kasalanan, pero si Jesus, sabi ng Bible, naging kasalanan para sa atin. Tumanak ang dugo sa krus para sa pagtubos ng kasalanan ng bawat kanyang anak po. His blood, Jesus' blood, His precious blood was shed on the cross to save a sinner like you and like me. Brothers and sisters, yun po yung good news natin. The story of Cain and Abel show us how deep sin runs, but how grace runs more deeper, right? Mas nanay pa rin yung biyaya ng Diyos, biyaya ng kaligtasan dahil binigay niya sa atin ang kanyang anak para tubusin po yung ating mga kasalanan. Amen po. We are all born sinful nature. We are all born with a sinful nature. Diba? Makakagawa po tayo ng kasalanan in the future. Kahit Kristiyano ka na, kahit napakatatag mong Kristiyano, pinapromise ko sa iyo, in the future makakagawa ka pa rin po ng kasalanan. So, listen to this. Ito po yung pinaka-importante na gusto kong matutunan natin sa araw na to. So, ito po yung gusto kong application na how do you respond pag nakagawa tayo ng kasalanan. So, how do we respond when we commit sin? Answer natin is, do not be like Cain. So, simpleng sagot, do not be like Cain. Okay po? Do not lie to God. Do not be defensive. And do not cover your sin. Ano dapat natin gawin? Instead, confess it to God. Aminin natin sa Diyos na tayo nagkasala. Mag-repent tayo. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. And yes, tama po, lahat tayo meron ng Cain's heart. Sabi ko kanina, namana natin yung meron tayong Cain's heart. Pero meron pang isang good news ulit. According to Ezekiel, chapter 36, verse 26, sabi ng Diyos dito, I will give you a new heart. I will give you a new heart and put a new spirit in you. So bilang mga Kristiyano, yan po yung ating pribileyo. Bibigyan tayo ng bagong puso na kayang paglabanan ng kasalanan, bagong puso na kayang na matatag na hindi dahil sa sarili natin kakayahan tayo maliligtas, kundi dahil alam natin na meron tayong Jesus na ating pong tagapagligtas. So brothers and sisters, I don't know what's inside your heart. Hindi ko po alam kung ano yung mga nasa puso ng bawat isa sa inyo, pero God knows. God knows kung ano yung mga kasalanan o kung meron bang kasalanan na nakatago dyan sa mga puso ninyo. Kung meron man, my advice to you is repent. Ask for forgiveness and ask the forgiveness of God. So let me today stop hiding our sin. Hintuin na natin yung pagtatalo ng kasalanan, but instead po, start receiving God's mercy. Simulan po natin
tanggapin ang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. So remember, God is not looking for perfection, He's looking for honesty. God is not looking for perfection, He's looking for honesty. Diba po? And when you confess your sin, He is faithful to forgive you, He is faithful to cleanse you, and He is faithful to restore you. Amen? Amen. Thank you. Let's pray. Lord, thank you for showing us the truth about our hearts and for offering us grace through Jesus. Help us not to hide our sin, but to confess it and run to you. Thank you for the mercy that speaks a better word than Abel's blood. Thank you again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Before we pray for our offering, I know na most of you heard some news from the Philippines regarding the earthquake in Cebu, 6.9 magnitude, and in Davao, 7.4, I think, and Baguio, 4.4 magnitude. So I hope you guys we also pray for those affected to those calamity. And many people died, especially in Cebu. So died people and many evacuees. I hope you include those prayers to our fellow Filipinos. And before we pray for our offering, let me read some passage from the Bible. This is from Chronicles, 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Maybe this is fit for the Philippines, those affected of calamities. Nadilibyo sa atin na nagdanan. So, I read, if my people which are called by my name
shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. So, sama po natin sa ating panalangin. Let us pray. Lord Jesus, thank you for this day, God, that we hear your word today, that we can use our everyday lives, so God. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. Kami po ay nakarating sa iyong simbahan upang magdasal, magsimba sa iyo, Lord. Maraming po salamat at kami po, Lord, ay iyong ginabayan, binantayan, O God. Pumaligtas ka naman kasama at anumang klaseng nilabyo, O God. Patuloy po rin po namin dinadalangin ang aming mga kababayan nasa Pilipinas. Sana po, Lord, ay makarecover po sila ng mabilis. Puhin niyo po, Lord, ang kanilang mga puso na sa kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw. Bigyan po sila ng kapatagan at patuloy niyo po silang pag-iingatan, Lord. Ikaw naman po, Lord, ang sa kailangan po yan. Without you, Lord, we are nothing, O God. So, gabayan niyo po sila, Panginoon ko. Ikaw lang po ang may kapangyarihan na magpahinto sa anong klaseng dilubyo na darating sa bansang Pilipinas, O God. Patuloy po silang paingatan, lalo na po, Lord, na aming mga sa buhay. Gabayan niyo po sila, Lord. Bantayan niyo po sila, Lord, palagi, Panginoon ko. Ganun din po, Lord, sa aming mga kabatiran nandito sa bansa. Korea namin pagtrabahoan. Patuloy niyo po kayong pag-iingatan, O God. Gabayan, bantayan, at protektahan, O God. At bigyan niyo po sila ng kaparatagan ng mga, O God. Patuloy po namin nilalapit, O God, ang aming offering. Will you bless this, O God? This is our offering, O God. We bring back to you, O God, for your glory and praise. This is a little portion, O God, that we bring back to you, O God. Give us, Lord, a more abundance blessings, O God, that we receive. And we can use this ministry, O God. And we ask this through Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Stand up, please. Glorious praise of our longing Lord, Christ the Savior, seal our gift, yonder apart.
come, thy will be done, in us as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgive us our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you for coming. Have a blessed week.